i-check itong live development sa loob ng KOJC compound. Ayaw namin ng gulo kayo nag-forward. Huwag kayong magmula. Please grabe naman yung ginagawa nyo. Wala ka laban-laban. Ginagawa nyo eh. Grabe naman. Asa naman yung husky sa puso natin dyan? Ayaw nyo na yung kita naman sa inyo. Makinig naman kayo sa mga babae namin, no? Nakikiusap sa inyo. Please naman sa pera. Sila yung mga buhato. Mga kusa man, mga ano ninyo sila, mga tatay. Please lang po. Nakikiusap po kami. Sana po, ibuhay ng lang isipan nyo ng Panginoon. Please lang. Mga tulad namin sa'yo. Kanina lang sa tipo ka. Wala ka na. Alam ko mo siya. Wala ka ganin eh. Anak mo, mag-ginagawa. Ano na lang, ibuhay niyo kung isipan nyo ng Panginoon. Mga naganin mo diri sa sunod sa kung tayo ako, di naganin mo kami masisili ng gulo. Wala ka na magpaano, mag-forward. Ang haras naman po yan eh. Pare-pares po tayo magpahinga ngayong gabi. Please lang, sir. Sabi sir, nakikiusap yung mga babae namin, pagpapahinga tayo. Matulog kayo dyan kahit sa inyo gusto. So basically, Ms. Maharlika and Attorney Trixie, yung gate kasi, yung magandang gate dyan sa JMC, ang tawag namin dyan Emerald Gate, at gusto nilang wasakin yung gate, kaya pinipigilan ng mga kababaihan nyo. Kasi biglang nag-formation eh. So pinipigilan nila, yan sa loob ng ano yan sa loob ng bakod yan. At ang harapan ng mga pulis, bakod yan, pinipigilan lang ng mga kapatiran na sirain yung gate. Tapos tulugan sila, tapos biglang ng formation. Kaya yan yung mga nagiging sitwasyon sa loob ng KOJC compound. Attorney Trixie, ano ba ito ma'am? Grabe, blatant na yung pang-abuso eh. Tsaka wala pang tulog yung mga tao dyan, simula pa kahapon. Ano daw ang purpose nila sa pagsisira ng gate? Eh, para makapasok ba, mas marami pang puwersa. Oh. Pero they're already inside, di ba? Marami pa rin po, marami din ma'am ang nasa labas. At yung mga... yung purpose lang is to add more troops inside? Yun lang? Yes, ma'am. And yung mga kapatiran sa labas ng bakod, sa Emerald Gate, the KOJC workers and members there are praying right now. So parang gagambalain ng mga pulis yung dadalangin through yung pagwasak na ng Emerald Gate. Kaya nakaharang yung mga tao dyan. Ngayon, harap ng mga pulis. Okay. Service pa rin ang warrant of arrest, ha?
Parang lumalala ng lumalala ito. And it's the same warrant. Okay, yung pagwawasak po ng property, ang purpose niyan is kung sa tingin nila nandun yung tao na aarestuhin nila. Remember, isa lang ang purpose nila that they can justify is yung service ng warrant of arrest. So kung maninira sila simply para makapasok yung mga troops, hindi yun po katanggap-tanggap. Kasi unang-una, magja-justify din sila ng ganyang karaming mga ng puwersa. So, again, reasonable pa po ba ito sa kanilang service of a warrant of arrest? Sila po ba ay naghihinala na nandyan yung aarestuhin nila sa loob ng portion na yan ng compound? And bakit hindi nila magagawa yon by just simply entering? Bakit hindi pa kanina? Inintay nilang magdasal ang mga tao. So yung mga ganyan, yung pagdadasal din po kasi merong mga tinatawag tayong crimes that involve yung panggugulo doon sa religious worship. Ngayon, kung sabihin nila it's in the service of a warrant of arrest, kailangan i-justify nila na makakatakas yung inaaresto nila dahil nagdadasal ang mga tao. So, again, the standard here is reasonableness. Alam nyo, sa totoo lang, ganito ang nangyayari dyan. They don't know kung nasaan yung mga inaaresto nila. Nag-fishing sila, naghahanap sila. They had no intel, they have no information. Nagbabakasakali sila na nandyan yung mga aaresto nila, kiber sa karapatan ng mga tao dyan sa loob. So again, gaya ng sinasabi natin dito, it's failure of intelligence. Of both kinds of intelligence. And may karahasan ng pinapakita. Ma'am, So, mga ma'am, tanggap lang po tayo ng live report via phone patch sa ating SMNI reporter na si Brenda Manalo. Brenda, nasa ating linya si Attorney Trixie at si Madam Maharlika. Yes, maayong buntag sa inyo, Partner MJ and Partner Almar, kay Attorney Trixie and also to Maharlika, maayong buntag ka ninyo. Nandito tayo ngayon sa loob ng KOJC compound na kung saan nag-formation na naman itong mga pulis. Akong estimate na ako, aabot ito ng almost 1,000 ang nandito nag-barricade. Kung ma-picture out ninyo or meron tayong live feed, ang katedral, yung first canopy, yung unang pinto na kung saan doon pumapasok yung mga worker pag nagsisimba, doon banda, dito banda, naka-formation na naman itong mga pulis. Dati kanina kasi, nakahiga sila. Tapos ngayon ay nag-formation na naman. Hindi natin alam kung ano naman gagawin kasi as a background lang, kanina nagkaroon ng commotion at nagkaroon ng mga na-injured. Sa ating part, meron pang tinirga sila at na oxygen dahil nga sa walang protection ng nung ginawa nila kasi wala kami mga mask, walang mask nung time na yon. Yung mga lalaki natin wala man silang armas gaya ng hindi kagaya ng allegation ng kanilang spokesperson ng PRO11 na ang mga kingdom workers daw ang unang sumugod at may dala daw na ng pambunal or pampalo. Tapos yun ngayon, ang sitwasyon naman is nag-formation na nga uli sila. At ang ginawa ng ating mga KOJC na mga lalaki ay nag-formation din right in front of them. Meron lang mga few meters na distance from them at konting sasakyan between them. At kung saan yung ating mga kababayan, mga kapatid na KOJC members din ay nandito sa harap mismo ng pulis, a few inches away ng pulis para harangan sila. At doon naman sa labas ng gate, patuloy ang ating peaceful protest na kung saan ating patuloy na ina-express at kinukumbinsi ang ating mga kapulisan na magkaroon ng right mind, enlightenment na kung saan hindi nila sundin ang anumang illegal order ng kanilang ng hepe na si Nicolas Torre. Dahil alam natin na ganitong mga formation, meron ng instruction ulit sa kanila. Kasi kanina, nung sumugod, kasi ganito ang nangyari, sumugod kasi sila doon sa papunta ng main gate. Alam naman natin yung main gate, yung may golden design.
pwede pwede nilang buksan yung gate or forcefully buksan. So yun ang fear ng mga KOJC member. Kaya pumasok itong ating kasi kung makaano sila doon sa ating main gate, andun ang lahat ng mga vulnerable na mga tao, lahat ng babae, lahat ng mga matatanda. Kaya nga, di ba, meron kaninang nadamay, nasaktan ng mga senior citizen na KOJC worker and member. Tapos, yung katedral na yan, yung katedral natin na yan, daan confine or nandyan lahat ng may mga sakit. Kaya nga yan, naka-air condition para i-house ang lahat natin ng mga merong health issues, mga sakit. So kung ano yan, kung ganyan ang sitwasyon, tapos dito pa sila nag-formation malapit sa pinto ng katedral kung saan nandun ang mga may sakit natin, mga KOJC members at saka matatanda at mga may health issues. So ganyan, tapos sasabihin nila na tayo pa daw ang cause ng violence or nanugod, naging violent daw ang mga KOJC members as alleged by their spokesperson. So ngayon, we are awaiting kung ano ang plano nila. Ang dami nila na meron silang mga helmet, meron silang mga protective gear, may helmet at saka yung kanilang pansanggalang na kung saan tayo, yung mga babae na nasa harap nila na ang iba nakataas ang kamay nagdarasal at ang mga handa kung ano man ang kanilang gagawin. We are ready. At saka itong mga kapatid natin ng mga KOJC worker ng mga lalaki ay nandito rin. Ilang linya to? 1, 2, 3, 4 na linya. Pero hindi makakapantay doon sa dami ng mga protect. Kapartner Brenda, di ba? Ngayon, Kapartner Brenda, di ba yung hinarangan nila na cathedral dyan sa First Canopy? Kung hindi ako nagkakamali, yan yung ginawa ninyong temporary na parang medical station ninyo. Dyan nilalagay yung mga injured na mga tao. Pakiulit, partner Almar. Yung hinarangan ng mga pulis, yung cathedral, yung First Canopy, di ba, kung hindi ako nagkakamali, dyan ninyo nilalagay yung mga injured na mga tao. So paano na ngayon makakapasok yung mga kinakailangan ng treatment? Yung pinto, pero they are right before the door. So kung ano man ang mangyari, whatever na magkaroon ng commotion or violence, paano na lang yung mga tira natin ng mga may sakit na nakahiga doon? Actually, kung halimbawa, malaman namin nila na meron, makita natin nila transparent ang doors natin, diba? Alam niyo ang katedral, transparent tayo sa dami-dami mga pulis. Kung mga natatanda dito na merong heart attack or may cardiac arrest na issue, paano na lang, or kanang sakit sa puso na issue, paano na lang ang sitwasyon nila? Yes, oppression and harassment na parang hindi nila naitay lang ng mga polis para sila makalos mga or makapal ng kanilang mga pagbati ba na hindi nila nararamdaman kung ano yung torture na ginagawa sa ating oppression at para sa partner Almar, partner MJ. Kumusta yung mga tao dyan, kapartner Brenda? Kasi sa pagkakaalam namin, halos wala pa kayong tulog. Yung mga nakakatulog pa, itong mga polis na illegal na sumalakay dyan, yung mga tunay na may-ari at tunay na mga nakatira dyan sa compound, yun pa, yung mga walang tulog. Ang nagpahayag. Kasi, alam mo, Almar, kanina, ang situation kasi is that, nandun yung mga police na, doon sa, imagine nyo yung overpass, nandun yung mga police, mga linya. Pero yung ibang mga police, pumasok, bumalik ulit, doon nga nag-formation. Actually, alam mo, ang mga police dito, doon yung nakalagay or nakaposisyon doon sa may overpass, ilalim. Para sa mga Davao. Balikan lang natin mamaya mga kababayan si partner Brenda Manalo dahil na sasapawan yung kanyang boses sa mga ganap po dyan sa loob ng KOJC compound. Miss Maharlika, nakakita ka na ba ng ganitong uri ng pang-aapi sa tanang buhay mo? Actually, first time in the